Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat po ng nakikinig dito ngayong gabi sa ating FB live page, kung saan susubukan natin pag-usapan itong controversial na anti-terror law, kung saan kamakailan ay lahat tayo ay nabigla na ito ay ipinasa ng Kongreso, ipinasa ng Senado at saka ng lower house, na kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Hi para sa kapatid ko na nanonood from Qatar. Happy anniversary sa inyo ni Hania. Itong usaping anti-terror law ay sinasabing ang pinaka maapektuhan nito ay ang mga Moro o ang mga Muslim dito sa Pilipinas. Hindi naman bago sa atin na marami sa atin yung napagbibintangan ng mistaken identity. Minsan yung ibang mga kababayan natin ay napagtatripan, at yan ay gawain na hindi lang dito sa Mindanao or Bangsamoro, maski sa Luzon at saka Visayas. Kagabi siguro yung iba sa inyo ay nanonood doon sa halos 8 o 7 oras na standoff doon sa isang barangay sa Maynila, doon sa San Andres Bukid, kung saan ni-raid di umano ng mga pinapaniwalaang mga elemento ng Philippine National Police. At nabigla po tayo dahil yung mga kamag-anak at kapitbahay nung sinasabing suspect na sinasabi nilang isang buy-bust operation ay hindi makapaniwala yung mga kamag-anak at kapitbahay, kaya sila ay nagbarikada sa labas ng bahay, nasabing bahay, at karamihan sa kanila ay nanawagan sa kinauukulan dahil ang paniwala nila ay ang nasabing operasyon ay illegal, at yun ay isang modus operandi na matagal nang ginagawa, lalo na sa mga kababayan natin na mga kapwa kong Maranao na businessman sa Maynila. Hindi rin natin pinagkakaila na marami din naman sa hanay natin, siguro kahit sa anong tribo or grupo, ang positibo rin talaga nakasama sa mga illegal na gawain. Sa mga usapin na yan, nakikita naman natin na wala tayong reaksyon doon sa mga nahuhuli na talagang sila ay may masamang gawain or may illegal na gawain. Pero dahil sa kapangyarihan na meron yung ating enforcers, government enforcers, minsan ito ay naaabuso nila, at marami na tayong experience yan before. Katulad nung mga naunang mga taon na kung saan hindi ko na i-mention isang mall dyan sa Maynila na ang ginagawa ng mga nagtitinda doon ng mga Maranao ay sabay-sabay silang umuwi or pag umaalis sila sa mall, dahil marami yung hinuhuli sa kanila na tinatawag natin na hulidap. Hindi naman sila gumagawa ng kalokohan, pero dahil may pera sila, may legitimate sila na business, like nagbebenta ng alahas, perlas, dati yung mga cellphone, so hinuhuli sila, pero hindi naman sila dinadala sa kulungan dahil tinatakot mo na sila, at kung may mapiga ay kinukuhaan ng pera tapos pinapalaya din. So yan ay isang mundus na matagal nang ginagawa sa mga kababayan nating mga Moro. Kaya tayo ngayon ay labis na nag-aalala dahil dito sa
kulang na lang ang signature ni President Duterte, ay magiging ganap na batas na yung anti-terror law. Matandaan natin sa mga hindi nakasubaybay, mayroon na po na tayong anti-terror law na tinawag nating Human Security Act of 2007. Fresh pa yan sa isipan ko dahil ako ay isang aktibong estudyante pa that time sa MSU campus, at yun din mismo yung Human Security Act of 2007 ay ating tinutulan at pinrotesta dahil sa tingin natin ay labag ito sa karapatan pantao, yung basic human rights na kinikilala ng ating saligang batas. Ito ay nag-encroach dun sa mga pinaka-fundamental rights ng mga tao, yung right to life, liberty, yung due process. Kasi yan naman yung pinaka-importante sa demokrasya, na mayroong due process. So, ang paniwala natin, yung mga batas na walang due process, ito ay hindi makakatulong sa kung ano man yung yung objective ng batas, dahil mas lalong dadami at madaming mabibiktima na pwedeng magiging problema din in the near future. At nakita na natin yon after 13 years, wala ring naidulot na maganda yung anti-terror law na pinasa noong 2007, yung Human Security Act, dahil hindi naman ganun ka high, hindi katulad ng yung mga terrorist organization dito sa Pilipinas. Hindi natin sila pwede ihalin tulad doon sa mga ibang terrorist organizations na kilala sa mundo, no? Yun pa yung question natin sa pagpasa na ito, maliban sa ito ay minadali, no? Dahil alam nyo, lahat ng batas ay kailangan dumaan sa 3 reading bago ito i-approve. Pero at ito ay nangyari sa gitna ng krisis na pandemic na COVID-19. So yun ang hindi natin maintindihan, bakit ito yung pinoprioritize na maraming batas na nakabinbin dyan na mas importante pa sa anti-terror law na ito, na mas makakatulong pa sa atin. Tulad nung batas, yung anti-discrimination law, or kung yung sa atin sa Marawi, yung Marawi Compensation Bill or Marawi Compensation Act. Ito ay malaking tulong ito sa ating laban kontra terorismo, dahil pag nakuha natin yung hustisya at nabayaran yung mga taga-Marawi na nasiraan, I don't think may maniniwala pa sa mga terorista. Pero habang nandyan yung mga injustices na nangyayari sa Bangsamoro, ay hindi natin may iwasan na marami pa rin yung nabibiktima or naiinganyo na sumali sa mga terrorist organization, dahil sa tingin nila yun lang yung paraan para sila ay maghiganti or makuha yung kanilang sinasabing revenge. So nandito tayo ngayon sa krisis na may pandemic, COVID-19. Pero nakakabigla na bigla na lang may susulpot na may batas na hindi dumaan sa tamang proseso, maski mga kongresista natin ay umaaray dahil hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon na magtanong. Sabi nga ni Deputy Speaker Mujib Bataman at yung mga ilang kongresista, dapat lang na questionin dahil itong batas na ito ay hindi galing sa kanila dahil hindi sila nakakontribute. Parang binigay lang sa kanila yung draft at pinaaprubahan na sa Congress. Dahil alam naman natin na sa time ngayon ni Duterte, hawak niya yung Kongreso at hawak niya yung majority ng Senado. So kung ano yung gusto niyang ipapasa ay madali. Lalo na simula nung pinirmahan niya ito as urgent bill, 1 linggo pa lang nagpagpirma niya as urgent bill itong anti-terror law, ay pumasa na ito sa both sa lower house at saka sa Senado. Kaya yung mga nagsasabi na hindi ito panukala ni Duterte, mali po kayo dyan, dahil ito po ay urgent bill na pinirmahan ng Malacanang. Kaya po naipasa po ito ng mabilis. Kaya
tayo ay nagtatanong kung ano ang maidudulot nito sa ating problema na kinakaharap ngayon, no? Ah, gaano ba kalaki yung threat ng terorismo sa Pilipinas na kailangan natin madaliin na maipasa ito? Meron naman tayong mga provincial, regional peace and order councils, at base sa mga report at base sa mga uh, statement galing mismo sa ating mga autoridad, PNP at saka Armed Forces of the Philippines, walang threat ngayon na pwede nating masabi na imminent danger na kailangan natin gumawa, ipasa na itong batas dahil may mangyayaring kaguluhan. For example, may mangyayaring pangalawang second Marawi Siege. So yun ang hindi natin maintindihan kung ano yung justification, ano yung rason, bakit kailangan madaliin at ipasa na ito. Alam naman natin na karamihan sa malalaking terorista ay namatay na sa Marawi. Nilo Napilon, yung mga Mauti. Meron tayo ngayon sa Maguindanao, yung BIFF at saka yung iba't ibang sinasabing ISIS enclave dyan sa Maguindanao, North Cotabato at ibang area dyan. Meron din tayong hindi matapos-tapos na problema sa Abu Sayyaf na hanggang ngayon ay engaged sila sa kidnapping. So, hindi po natin, ang nakikita po natin dito, wag sana masamain ng ating mga kapulisan at kasundaluhan, hindi batas ang kailangan natin dito. Siguro ang kailangan natin dito yung effectivity, yung baka kulang tayo sa, for example, sa training, sa kagamitan. Kaya nahihirapan tayo na sugpuin itong mga terrorist organizations na natitira. For example, sa Marawi, inamin naman ng ibang officials na sinasabi nila na ang Marawi ay nangyari dahil sa failure of intelligence. So baka doon na lang tayo mag-focus doon sa intelligence gathering. Kung paano natin ito mapalawak at maging sophisticated siya na maunahan natin itong mga teroristang grupo kung sila ay nagpaplano. Pero sa nakikita natin ngayon, hindi mga terorista ang dapat na matakot. Salungat po ito sa sinasabi ng iba na kung hindi ka terorista ay hindi ka dapat matakot sa batas na ito. Hindi po, baliktad po. Kasi po, dito sa ating experience sa Pilipinas, yung mga terorista, hindi naman yan nagpapahuli. Hindi naman yan naghihintay ng warrant of arrest or hindi naman yan nagpapasurveillance sa kanila or kailangan mo pang i-detain for 14 to 24. Kasi yan sila, nasa mga isolated area sila, sa mga jungle. So pag nakita kayo, magbabakbakan na kayo. Hindi mo na kailangan ng reason para sila ay hulihin o sila ay i-engage dahil sila ay armado at desidido na pumatay. So hindi ko po nakikita kung paano ito makakatulong sa ating laban kontra terorismo na nakikita naman natin na may ibang paraan para itong terorismo ay matuldukan na. Unang-una, nandyan yung maraming success story, nandyan yung socio-economic development programs. For example, hindi naman sa masyado nating pinopromote, pero yung Basilan, yung ginawa nila Mujib Bataman sa Basilan, kung saan mayroon silang programa doon sa mga membro ng Abu Sayyaf para sila ay bumalik sa kanilang normal na pamumuhay. Sinuporta sila. So, hindi na sila sumasali sa mga terrorist organization. So, yun yung dapat doon tayo mag-invest. At sa pangalawa, kailangan natin ma-address kasi ang pinaka-root ng terrorism dito, yung pinag-uugatan nila, yung mga injustices na nangyayari. So, paano natin matutuldukan ng terorismo kung hanggang ngayon ay nadadagdagan yung mga injustices na hindi nare-resolve at unanswered. For example, dito lang sa panahon ni Duterte, bilangin natin yung mga nangyari dito sa Bangsamoro area. May nangyaring pinatay, na pinapaniwang napatay ng mga sundalo
sa Patikul Sulu, yung 7 kabataan na sila ay pumunta sa kanilang farm at nagpaalam pa sila sa mga sundalo, pero may nakasagupa sila na ibang unit ng grupo na pagkamalan sila ng mga abuse, pero hindi naman sila armado, pinatay na masakir sila. So hanggang protest, condemnation lang tayo, pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung resulta ng kaso. Dahil sa totoo lang, itong pinakamahirap sa atin sa mga Bangsamoro, mga Muslim, masyadong mahina yung ating human rights advocacies. Marami nga tayong abogado, pero mabilang lang yung abogado natin na talagang magkukumit sa trabaho na delikado tulad nitong human rights, no? Minsan maraming na-detain o nakakaso na hindi man lang nabigyan ng abogado. So ito siguro yung isa sa titingnan natin kung paano natin palakasin yung human rights advocacy dito sa Bangsamoro area. Baka yung BAR may programa sila para palakasin ito at mayroong mapuntahan yung mga kababayan natin na nabibiktima ng human rights. Isa pang nakikita kong problema natin dito, yan yung Sulu. Mayroon ding nangyaring massacre sa Matalam, North Cotabato, kung saan mismo ang mga biktima ay mga membro ng MILF, BIAF. No? Ni-raid sila ng SAF, PDS, pinapaniwalaan na drug-related daw yon, pero ito ay mga legitimate na MILF members, BIAF, hindi nagipag-coordinate yung nag-raid sa team na yon, at siya mang pinatay sa kanila. Ang kwento pa, yung iba sa kanila naka-short at natutulog pa. So paano natin matutuldukan yung issue ng terorismo kung may mga ganyan nangyayari? Kung may mga kapatid, may anak yun, may pinsan, pwedeng malagay sa puso niya, ma-develop sa puso niya yung paghihigante. So kung may mag-invite sa kanya, sumali ka dito, ay pwede, madali lang siya maingganyo dahil mayroon siyang pinaghugutan. At kamakailan, pinaka-latest itong sa Datu Saudi ang Patuan, yung sa Barangay Kitango, kung saan yung isang community ng mga Moro doon ay tinamaan ng mortar. Pero ang sinasabi, allegedly, ng mga tao doon, ay galing ito sa detachment ng mga sundalo. So, 2 babae ang magkapatid ang namatay, 14 yung wounded. So, lahat yan, numbers lang, maski pangalan, nakakalimutan na natin, pero walang na-address. So, paano natin sasabihin na lalabanan natin ang terorismo kung lagana pa rin hanggang ngayon ang injustices at saka human rights violations? At ang pinakamalaking injustices na nangyayari ngayon sa Bangsamoro ay itong Marawi na mahigit 3 taon ay hindi pa rin nakabalik ang mga tao. Nandyan lang ang Marawi, nandyan lang. Pero hindi kami pinapayagang makapasok, hindi kami pinapayagan na makita man lang yung aming mga, kung ano man yung natira sa aming mga properties. At ang pinakamasakit nito, kitang-kita namin na yung mga bahay namin ay niluuman. At ngayon, malaking issue ito sa amin, yung mga na-demolish na bahay na siratin naman ng bomba, yung mga naiwan, yung mga scrap metal, ay binibenta without the consent of the owners, yung mga may-ari ng bahay. So, kanyan po yung injustices na nangyayari dito sa Bangsamoro. Kaya yung magtatanong, bakit hindi natatapos itong gulo sa Mindanao, itong terorismo, itong usapin sa Bangsamoro? Hindi na po kasi tayo, madali po tayong nakakalimot. Hanggang ngayon maraming injustices ang nangyayari. Maski ngayon sa time ni Duterte at maski sa ngayon na mayroon tayong Bangsamoro government. So yan ang malaking challenge sa atin. Paano ma-stop yung terorismo? Kailangan paano natin mapigilan yung mga injustices na nakukumit mismo ng mga tao na kung saan ang kanilang mandato ay ang protektahan at pangalagahan ang ating seguridad bilang mga civilian. Pero dahil tayo ay Moro at saka Muslim, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang kanilang pagtingin sa atin. So yan po yung mga nakakatakot na senaryo pag itong anti-terror bill ay lubusan ng maipasa. So, ang problema ngayon
nagsasabi na hindi basahin niyo muna, basahin. Okay, idagdag natin. Huwag niyong basahin lang itong anti-terror law ngayon. Basahin niyo rin yung batas na, yung Human Security Act of 2007. Karamihan nandyan, punishable dito sa batas na ito, ay punishable na under the old law. So hindi na kailangan kasi meron ng batas na ganun. Pero ang nakakatakot dito, yung mga dinagdag nila. Like for example, kasi may ulama na nagtanong sa atin. Sabi niya, paano yan? Pag mga sermon namin, baka magamit yun against sa atin. Dahil dinagdag ngayon dito sa definition ng terror, yung inciting to terrorism, yung mga speeches na nagsusuporta para makomit itong terrorism itong pinapaniwalaan nilang mga terroristic activities. So for example, sa atin dito, ilagay ko sa setting natin dito sa Lana or Marawi. Sa Islam, hindi mo pwedeng pagpilian lang, for example, yung dun sa mga nagtuturo about yung Islam, yung mga hadith. So may mga Quranic verses dyan na related sa sinasabi nating jihad or yung struggle. So, yung mga sermon na yan ay pwedeng gamitin against our religious leaders na sinasabi na yan ay inciting to terrorism. So yun ang nakakatakot dito kasi dito sa bagong anti-terror law, hindi kailangan na may mangyaring, for example, hindi kailangan may mangyaring bombahan or patayan bago sila manguli. Hindi dito. A mere suspicion lang, a mere suspicion na mayroon kang plano, na plano lang, plano, intent na gagawa ng terroristic activities ay pwede ka nang mahuli. So kahit ikaw pinapaliwanag mo ang side ng Islam sa jihad, ano yung mga dapat na allows, for example, the Muslim to resist or paano sila lumaban, ay pwede yun ma-interpret at gamitin sa inyo, sa ating mga religious ulama, na pwede kayong hulihin dahil inciting to terrorism yun dito sa bagong anti-terror law. So, ang mahirap nito, dinagdag pa nila dito, kasi ang pinag-usapan natin dito yung due process of law So dito, dinagdag sa old law, mayroon ng Anti-Terrorism Council. So yung Anti-Terrorism Council, may power sila to authorize for yung arrest yung, for example, kasi may limitation. Like for example, yung may surveillance, tapos narinig sa phone conversation na may plano ka or eto, nagpaplano kayo. So based on that surveillance, meron kayong planong gumawa. So pwedeng magsulat ang Anti-Terrorism Council na ipahuli ka based doon sa mga ebidensya sa surveillance. Ibig sabihin, may ebidensya ka. Dahil yun din yung exemption ng saligang batas doon sa due process of law. Pag reasonable yung exemption, for example, yung papatay ka na o gagawa ka na ng crime, nakita ka ng authority, hindi na kailangan ng warrant yun. Yung exemption sa warrant yun, huhuliin ka na dahil naaktuhan ka na gagawa ka ng krimen or gumawa ka ng krimen. So hindi na kailangan ng warrant of arrest or due process of law. Ang problema ngayon sa Pilipinas, mismo yung mga tao na supposed to be sila yung may mga matataas na karunungan dito sa mga issues, like for example ang Senado. So maraming tweet si Senator Vicente Soto, yung mismo Senate President, sinasabi niya, pag nakakita ka ng may life vest, kailangan mo pa ba ng warrant of arrest? Ganun nila tayo nililito at ganun nila ginagawang kabobohan itong mga tao dahil alam nila yung karamihan sa atin hindi tayo nagre-research. Kahit hindi ka law student, kahit hindi ka abogado, pwede ka naman mag-research kasi lahat ngayon accessible sa information. Kung may dala kang explosive at nahuli ka ng mga authority, hindi na kailangan ng warrant of arrest. Kung may dala kang baril, nasa labas ka, hindi na kailangan ng warrant of arrest dahil lahat yun ay punishable. Lahat yun ay crime, yung illegal possession of firearms sa labas lahat. Pwede mong ulihin yun kung naaktuhan mo.
So, mali yung mga ginagawa nilang dahilan na kailangan natin ito ng mga warrantless arrest. So, ito ang nakakatakot dito. Pag sinabi ng Anti-Terrorism Council na itong grupo na ito, for example, dito sa atin, itong grupo ng mga ulama na ito ay terrorist organization ito, hindi na kailangan i-prove sa korte. Kasi sila mismo binigyan ng power yung anti-terrorism law, itong Anti-Terrorism Council, na mag-designate kung sino yung pinapaniwalaan nilang mga terorista or organization ng mga terorista. So sinasabi nila may mga due process. Alam nyo, gusto ko lang idagdag na last year, nung hindi na nag-decide na sila na hindi na i-extend itong martial law, ang dahilan doon ay dahil ang kondisyon ni Secretary Lorenzana sa Congress at saka Senate, hindi na kami magsisik ng extension. Pero kailangan sabi nila ay amendahan yung Human Security Act of 2007. Kasi po, ang kinakatakutan nila doon, yung provision doon sa old law, yung itong batas ngayon, yung Human Security Act, na kung saan may accountability at liability. Like for example, may 500,000 every day na na-detain ka. Pag napatunayan na wala kang kasalanan, ay babayaran ka nung mga arresting agent or authority. Magandang gabi po sa ating magiting na congressman, si Carlos Isagani Zarate, nanonood po ngayon. Magandang gabi po, Congressman, Idol. Salamat at kami palagi sumusubaybay sa inyo at sana hindi po kayo tumigil sa paikipaglaban para sa karapatan natin lahat na mga Pilipino at mga Bangsamoro. So, yun po yung sinasabi ko dito, na tayo ang mas tatamaan dito dahil sa atin, sa Islam, kasama na doon sa paniniwala natin yung jihad fisabilillah or yung struggle. Na pag inagaw sa'yo, ito yung mga justification na pwede kang lumaban or mag-resist. So, itong mga katuruan na ito, pag ginamit ito sa sermon, ay pwede ka nang ituro or sabihin na ikaw ay inciting to terrorism. So ito, babala ito sa mga ulama natin na huwag tayong magpakasiguro dito sa batas na ito dahil pinakamaapektuhan dito kayo. For example, yung mga madrasa, nakita nyo naman, no, mismo sa Metro Manila ay may mga profiling na nangyayari sa mga Muslim students. Basta Muslim yung pangalan, kailangan i-surveil yan, tingnan kung saan sila mga nakatira, ganyan. Doon mismo sa paggawa ng mga skits, nakikita natin sa mga may mga tinatawag silang Muslim type or mukhang Muslim na suspect. So yung pwede nating sabihin yan ay discrimination sa atin ay nandyan na yan. So pag naipasa pa itong anti-terror law at alam naman natin na yung sensitivity ng mga authority enforcers ay hindi ganon kataas ang kalidad, no? Nakikita natin yung mga maski itong paghawak ay hindi natin basta-basta hindi nasusunod, for example, yung mga rules of engagement. So, kanina sinabi ko yung example yung sa San Andres Bukid kung saan pinasok yung bahay. Pagpasok sa mga bahay, kinuha yung mga cellphone, hinahanap kung nasaan yung bolt, saan yung mga pera, alahas. So, sabi nung mismo hinuli sa loob, dun sa conversations na nakita natin sa video, na walang nakuha sa kanya na droga, pero pinababa sila. Pag akyat ng mga pulis, pagbaba, sabi nila, mayroong droga na nakuha. So, paano, kumbaga, yung logic na pag-isip, by bust, magbibenta ka ng drugs sa mismo bahay mo or kwarto mo. I mean, hindi ganun ka bobo yung mga totoong drug lords na sana sila yung nahuhuli. Pero ito ay ginagamit sa atin ng iba para pagkapirahan yung mga legitimate na mga businessmen na mga Moro at Muslim sa Maynila. So itong anti-terror law, mas nakakatakot ito dahil alam mo dun sa suspension of writ of habeas corpus sa pagka-remember ko, andito yung mga abogani natin nanonood, no? Kailangan within 3 days may pakita ka ng arresting agent sa korte, no? Kahit may suspension na ng writ of habeas corpus.
Pero dito, binibigyan sila ng 14 days at pwede pang extend ng 10 days yung detention mo na pwede kang, so in 24 hours, in 24 days, ang daming pwedeng mangyari, no? Alam naman natin na may mga nangyayaring torture sa mga nahuhuli, pero dahil ngayon sinasabi ko na very poor tayo sa human rights advocacies natin, sana dumami na yung abogado natin at lumakas yung human rights advocacy natin para tayo ay irespeto ng mga government enforcers dahil alam nila na mananagot sila dahil may mga grupo or abogado na determine na ipaglaban yung karapatan natin. Pero sa nakikita ko ngayon, kaya hanggang ngayon may maraming naka-detain pa rin na Moro because of mistaken identity, na pagbintangan. Hanggang ngayon, ang daming naka-detain na Moro na walang trial man lang na nangyayari. So, hindi ko na po ma-explain pag inabuso ng government enforcers itong anti-terror law pag ito ay naipasa. So 14 days, 24 days, pwede ka nilang i-detain, pwede ka nilang takutin, lalo na yung mga kababayan natin na masasabi natin na kulang yung kanilang pinag-aralan, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, or kahit may pinag-aralan ka pero hindi ka aware sa mga proseso na pwede mong gawin, madali kang matakot. Pwede ka nilang ipapirma ng mga affidavit na umaamin ka sa mga krimen na pinaparatang sa iyo o sinasabing terorista ka. So ito po mga kababayan ko ng mga Moro na dapat tayong manindigan dito. Actually tayo yung dapat nag-iingay dito ng malakas dahil itong anti-terror law ay tayo ang labis na magdurusa nito. Hindi ko po pinapangunahan ang kung ano man ang mangyayari sa atin bukas or in the near future. Ang Allah lang ang nakakaalam kung ano mangyayari sa atin. Pero base sa ating experience, yun namang nagsasabi na kung itong anti-terror law daw ay makaka-prevent na hindi na maulit ang Marawi Siege, ay pabor daw sila. So yung iba, pabor sila sa anti-terror law para hindi na daw maulit ang Marawi Siege. Yun po ang problema natin hanggang ngayon. More than 3 years, hindi pa rin natin alam kung ano ang nangyari sa Marawi at bakit nangyari ang Marawi Siege. Mga Maranao, marami akong nakakausap, nakalimutan na nila kung ano yung mga nangyari, ilang araw, ilang buwan bago nangyari ang Marawi Siege. At karamihan sa mga Maranao, sinisisi pa nila ang kanilang sarili dahil hindi daw nila na ipagtanggol ang Marawi at hindi nila na depensahan. So, bakit yung sinisigaw natin magkaroon? Andyan si Congressman Zarate, nag-file sila ng resolution yung Makabayan Black sa Lower House para paimbestiga ng nangyari sa Marawi. Sa Senado, maraming hindi nila matanggap bakit si Senator Trillanes yung tumitindig sa atin para ipaimbestiga yung nangyari sa Marawi. Bakit nangyari yung Marawi? Yung mga basic na tanong hindi natin natanong dahil walang Senate inquiry, walang congressional inquiry. Hindi man lang natin natanong nasaan yung mga sundalo sa Marawi noong May 23, nasaan yung mga pulis sa Marawi noong May 23, bakit hindi pinayagan yung mga pulis na makapasok for 3 days doon mismo sa main affected areas. Mismo yung chief of police ng Marawi, hindi pinayagan na makapunta doon dahil hinarangan ng mga sundalo. Bakit hindi pinayagan, eto off record ito, yung mga nag-offer na tulong, kasi alam naman natin dito sa Lanao, may mga warlords tayo dito, na huwag na pumasok ang mga sundalo, yung mga Maranao na lang aharap sa mga ISIS na armado din. Ganon din yung offer ng mga religious leaders, nakakausapin nila yung Mauti. Lahat yan ay hindi pinagbigyan. Bakit? 3 araw walang nangyayaring rescue. Hinayaan nila na maokupa ng Mauti ISIS ang Marawi City na walang resistance. Nasaan ang mga sundalo? Nasaan sila? At kung tutuusin, ang nangyari sa Marawi ay Disyembre pa lang sinabi ng presidente na alam na niya ang plano ng Mauti ang papasukin ng Marawi. Pero gusto nating itanong sa kanila anong paghahanda ang ginawa nila para mapigilan ng Mauti.
So yan yung mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila sinasagot at ayaw nila sagutin. So tayo, bakit tayo paniwalang-paniwala na ang nangyaring Marawi Siege ay para sa atin at nakabuti sa atin, na alam natin na mahigit 100,000 na kababayan natin hanggang ngayon ay hindi nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ilan ang namatay na sibilyan sa Marawi Siege? Alam niyo, yung mga hostage, dahil hindi sila mga Maranao, binigyan ng tag 200,000 ng government. Yung mga sundalo na namatay sa Marawi Siege, tig 1 million, tapos pabahay sa mga naiwan nila pamilya. Pero yung mga civilian sa Marawi na namatay, na naiwan dahil kulang yung pagsabi ng militar, dahil sinabihan pa sila wag silang umalis, na naiwan sa mga bahay nila, 10,000 lang ang binabudget sa kanila ng DILG. Tapos yung 10,000 yan ay gagamit sangkatutak pa na requirements bago mo makuha yung 10,000. Samantalang yung mga na-hostage sa Marawi na survivors, dahil hindi sila mga Maranao, pwede na natawagin yung mga Maranao na hostage binigyan sila ng tig 200,000. So dito pa lang nakikita natin yung discrimination. Na tayo, civilian, hindi tayo kasama sa ISIS, pero ang trato nila sa atin ay para tayong mga terorista. No? Sabi nga nila, pare-pareho kayo, lahat kayo terorista. So, yan ang malaking challenge sa atin na may paintindi natin sa gobyerno na kaya nangyayari ito at paulit-ulit hindi nawawala ang gulo sa Mindanao ay dahil sa kanilang mentalidad. Dahil sa kanilang mentalidad. At dahil sa mga pagkakamali nila, at eto ngayon tayo ang nagsasuffer. Akala nila lahat ng nagawa nila dahil walang umaalma before, mga massacres, mga injustices na gawa nila, ay wala nang maghiganti. So ngayon, nananawagan tayo sa gobyerno na harapin natin itong problema. Saan napunta ang ginastusan ng milyon-milyon na mga conferences for PBE and CBE, yung mga recommendations how to counter violent extremism, how to prevent violent extremism. Saan yung mga academic papers na lumabas dyan? Yun ang tingnan natin, at tingnan natin kung itong anti-terror law ay nakabase ba doon sa mga pag-aaral. Mukhang ito ay isang sektor lang ang pinakinggan. Ang pinakinggan lang ay yung side ng military na gusto nilang mag-detain ng 10 to 14 days, gusto nilang manghuli na walang accountability at liability. Gusto nilang, kung sino yung gusto nilang tawagin na terorista na grupo, kahit ito ay mga legitimate na grupo. So, kagustuhan nila yun, para sa kanila ay mapapadali yung trabaho. Pero ang tingin natin dito, mas lalong lalaki ang gulo dahil sa dami ng napaparatangan o nabibiktima ng abuses ng government, ay mas lalong maraming naiinganyo na lumaban sa gobyerno. So yun ang panawagan natin. Huwag na natin, Mr. President, lesson na, tama na yung nangyari sa Marawi City. Kung ang problema natin yung mga terrorist organization dito sa Bangsamoro, ipakita po natin sa kanila na itong bagong tayo na Bangsamoro government ay susuportahan ng national government para ito ay magtagumpay sa kanyang hangarin. Ibigay sa kanila kung ano yung pinangako sa Bangsamoro Organic Law, tulungan sila at makikita yung mga terorista na yan, pag wala ng cause, wala ng saysay yung kanilang pinaglalaban, ay maglalaho yan ng tuluyan. At doon ako sa babalikan ko yung kanina na palakasin yung training, yung sa intelligence gathering, dahil masyadong poor dyan yung ating mga government enforcers. Tanggalin natin yung mga provisions dyan. Ibalik, nandyan yung Human Security Act of 2007. Tingnan natin yan. Ako, personal ko ito na opinion. Kung ang kinakatakutan nila ay dahil yung 500,000 per day, pwede nating ibaba yun dahil, for example, 10 days. So, in 10 days, 5 million. So, walang agent na natatakot sila, baka hindi nila ma-prove sa korte na ito ay terorista or may nagawang krimen. Kaya, yun ang iniiwasan nila. Kaya hindi nila ginagamit yung mismo itong Human Security Act sa kanilang mga
operations. Hindi ko alam kung ilan lang yung nakasuhan nila dito. So, yun yung ating panawagan sa ating mga kababayan na mga Moro, mga Muslim, na mag-ingay po tayo. Huwag po tayong matakot na sabihin dahil wala pang anti-terror law. Kaya nga sabi ko, ilubus-lubusin na natin ito dahil pag naipasa na yan, ay lahat ng nakikita natin na hindi sang-ayon sa kanila, pwede nilang tawagin terorista. Nakita natin yung isang teacher na nag-post ng hindi maganda sa presidente sa Facebook. Siya ay napuntahan ng mga NBI at maraming pangyayari dyan na mga yung freedom of expression ay nababiolate, no? Kasi sinasabi nila Panielo, yung mga abogado ng gobyerno, na mayroon daw mga safeguard dahil hindi kasali yung protest, yung advocacy, yung dissent, as long as hindi siya risk sa public safety or hindi siya harmful sa tao. So, yung sinasabi nila condition yan, paano natin ma-define yung risk sa public safety? So, kung may mga mahalagang issue na makaka-trigger, for example, makaka-trigger ng dissent sa mga tao or makaka-trigger ng instability. For example, pag may mga expose or may masisira na government officials na masasabi nilang ito ay harmless sa isang government official, yung mga speeches na ganyan, ay pwede na nilang sabihin na ito ay isang terroristic activity. So, ganun po ka-vague itong bagong anti-terror law na ginawa nila. So, ako, wala akong nakikita, no? Wala akong nakikita na justification bakit kailangan madaliin itong anti-terror law. At base doon sa proseso na pinagdaanan nila na minadali, mas lalo akong nagsususpetsa na hindi ito para sa sinasabi nilang kontra-terorismo dahil ito ay pwedeng magamit sa mga tao na hindi sang-ayon, hindi sa gobyerno, hindi sang-ayon sa pamamalakad ng administrasyon. So, kaya ako po ay hinihikayat ko ang lahat, basahin po natin yung old law, yung existing ngayon na Human Security Act of 2007, ikumpara po natin itong pinopropose nila na bagong batas, at dyan lang tingnan natin, kung tanungin natin yung mga abogado natin, wag tayong magsabi na huwag kayong matakot kung hindi kayo terorista, dahil nakikita natin araw-araw, hindi naman araw-araw, halos palagi na lang na pagbibintangan ng mga maling akusasyon ay mga Moro or mga Muslim dito sa Pilipinas. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kongresista na bumoto against doon sa mga Moro, no? Si Congressman Mujib Hataman, si Congressman Yasser Balindong, si Congresswoman Imelda Sangkupan, of course yung mga kaibigan natin sa mga Makabayan Black na lahat sila ay dapat nating bigyan ng moral at support yung kanilang pinaglalaban dahil yun ay para sa atin. Maniwala kayo, pag naipasa ito, hanggang sigaw-sigaw lang tayo. Baka pagdating ng panahon na maski kondemnasyon or pagpoprotesta, pagpupost sa social media, ay hindi na natin magawa. Katulad nung nangyari kagabi sa San Andres, pag mayroon ng anti-terror law, pag may hinuli na ganun, pag nag-post tayo in support doon sa mga hinuli, sasabihin nila tayo ay kasama or kasali sa grupo na yon. So, hindi na natin may paglalaban yung mga injustices na mga maling akusasyon sa mga Moro at mga Muslim. Pero doon naman sa mga totoong guilty, ay wala na tayo doon, wala tayong pakialam. Dahil tayo, alam naman natin, pag mga drug lords talaga nahuhuli, wala naman tayong negative na reaction. Ang panawagan nga natin, sana maubos na sila dito sa mundo dahil talaga namang nakakasira sila sa ating komunidad. At medyo napatagal na yung aking discussion dito. Gusto ko sanang pasukin yung issue dito sa Lanao del Sur kasi dumadami na yung COVID cases. At hindi ko maiwasan na maraming
reaksyon na lumalabas negatibo at takot na of course kahit tayo, may mga magulang tayo, minsan napapagsasabihan natin huwag kayong lumabas dahil dumadami na yung mga positive natin. Marami din na binoblame nila yung ating national government dahil dito sa sinasabi nilang balik probinsya, programa ng mga local government units natin. Pero gusto ko lang sabihin, no, dito sa Lanao, kasi baka sabihin nila hanggang kritisismo lang tayo. Sa totoo lang, kasi nakita ko yung quarantine facility natin, ay very commendable yung ginawa ng provincial government ng Lanao del Sur doon sa pagtulong nila sa mga locally stranded individuals sa Maynila at pakikipag-ugnayan doon sa mga individuals na tulad nila Norge Maguindanao, Tong Pakasam at saka sila Kay, yung mga ibang grupo na tumutulong sa Maynila, pakipag-ugnayan nila sa provincial government, ay nakauwi yung mahigit 100 na mga locally stranded individuals at libre pa yung ticket nila ng provincial government. So ako, sa pag-uwi na yan, expected, maski noong pinupropose natin yung balik Marawi para sa mga mga IDPs na nasa labas, pinupropose talaga natin na bago sila pauwiin ay kailangan unahin sila doon sa mass testing. Kung hindi kaya yung sa swab ay maski yung sa rapid test bago sila pauwiin dito. Pero dahil doon sa ang nire-require lang sa kanila yung medical certificate, siguro yun ang medyo kailangan bisitahin din ng National IATF na pag binigyan ka ng barangay, for example, na ikaw ay nag-quarantine for 14 weeks o rapid test, so pinapayagan ka ng umuwi dito. So, ngayon, sa nakikita ko, lahat naman ng sinasabi natin mga positive cases ay nasa quarantine facility. At ito rin, yung quarantine facility natin dito sa Marawi and Lanao del Sur, no, compare sa ibang province, maganda yung sa atin kasi yung mga ibang probinsya, mga sa gym, kinuwarto lang, kortina lang yung kanilang yung in between sa mga kasama nilang mga nagko-quarantine din. Pero dito sa atin, tig-isang bahay talaga. And may mga munisipyo na maganda yung quarantine facilities nila. Ayaw ko na i-mention, baka sabihin niya pinopromote. Pero kailangan sa mga nagsishare, i-share niyo yung mga quarantine facilities ng bawat munisipyo para ma-encourage yung ibang munisipyo na gumawa din ng magandang quarantine facility. May quarantine facility dito, for example, i-mention ko lang yung sa Piagapo, Lanao del Sur, hindi dahil sa antigo yung mayor dyan. Yung more than 20 ata yung quarantine facility nila, may mga may rice cooker, may heater. Ito, binalita lang sa akin. So, maganda sana kung ganun din sa mga ibang quarantine facility. May naririnig na tayo. So, kailangan ipakita natin yan para ma-challenge yung ibang mga munisipyo. Kasi hindi natin ito pong pag-uwi ng mga tao ay hindi po ito kasama sa sinasabi ng iba na balik probinsya ni Senator Bongo. Wala pa pong nakaka-avail sa balik probinsya ni Bongo na nakauwi dito sa Lanao del Sur at saka Marawi City. Tinawag lang na balik probinsya dahil siyempre dahil sikat yun na issue, pero ngayon ay tinawag nila na hatid probinsya. So hindi mo maiwasan yan dahil allowed na ngayon yung mga commercial flights, whether hindi gusto ng mga local government units natin or hindi, makakauwi pa rin yung mga tao na yan unless na dyan lang sila sa airport. So mas nakakatakot kung hindi sila nasusundo or namomonitor at hindi dumadaan sa mga protocol. So may mga bali-balita na may mga hindi dumaan sa aeroplano, nag-land travel at ngayon ay hindi na sila maagilap. Sana kung mayroong mang ganyang kaso, pakiusap natin sa mga kamag-anak niya. Dahil nakikita natin na sa mga nag-positive sa rapid test, malaki yung percentage na nag-positive din sila sa swab test na COVID-19. So mahalaga na sila ay dumaan sa proseso. Yung mga munisipyo natin ngayon, alam ko may mga rapid test na sila, makipag-ugnayan sa munisipyo at kung ikaw ay lalabas na positive, kailangan makuhaan ka ng swab test at kailangan talaga yung nasa isolated ka na quarantine facility kung nandyan ka sa mga munisipyo. So ang challenge ko ngayon sa ating mga local government units sa lahat ng hanay, lalo na yung sa mga barangay, no? Kasi kung hayaan natin, for example, may mga pinapagayagan na makauwi sa kanilang mga bahay kasi
mayroon silang sariling bahay na sila lang ang tao, wala silang kasama, importante pa rin dyan yung pag-monitor ng barangay. So marami tayong BPAT. So kung lahat ng guidelines na yan ay masunod natin, hindi ako natatakot, no? Marami tayong, nakapunta ako sa quarantine facility. At maganda ngayon, nag-improve ngayon na lahat ng mga tao doon ay naka-full PPE. So maganda din yung feedback ng mga naka-quarantine doon na maganda daw yung pagkain. So sana lahat ng mga munisipyo gawin natin ito na parang contest na pagandahan ng quarantine facilities, pagandahan ng serbisyo sa mga locally stranded individuals na darating. And I think lahat ng mga LSI na yan ay magko-cooperate sa atin. So importante pa rin kung ano yung mga restrictions na ginagawa nyo before nung first 2 months na tayo ay naka-lockdown pa, ay mas lalo nating gawin ngayon dahil hindi na natin alam yung exposure. At saka nakakatakot kasi itong mga nag-positive sa atin sa Lanao, karamihan sa kanila asymptomatic, so malalakas sila. So hindi mo pwedeng maging rason na ito sila ay walang lagnat o walang sipon, ay wala ng COVID na wala ng sakit na COVID. So ang kawawa dito pag yung mga matatanda, mga seniors or yung may mga sakit, sila yung mahawaan, ay baka maging worse sa kanila yung COVID-19. So igit 1 oras na tayo. So maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa atin dito. Ito lang yung pwede nating i-contribute sa mga issue na ito dahil wala naman tayong kahit wala tayong posisyon ay pwede tayong mag-contribute yung mga ideas natin, yung mga criticisms natin, at sana lang yung ating mga local government units, pag may mga kritisismo, as long as hindi siya personal at saka below the belt, ay wag po nating personalin yun at tingnan na lang natin yun as a challenge or mas lalo tayong mag-improve. At alhamdulillah, nakita ko po sa mga local government units natin na sila ay nag-improve at pwede nating may pagmayabang na itong sa Lanao del Sur ay at Marawi City ay medyo maganda tayo kumpara sa ibang probinsya at munisipyo. At sana yung ating BARM ay makipagtulungan din sa mga provincial governments, no? May nakita ako na may papatayo ulit na facility sa Maguindanao. Sana maglagay din kayo ng mga facilities, quarantine facilities dito sa Lanao del Sur. So hanggang dito lang po. Kung may nasabi po ako na hindi niyo nagustuhan, isipin niyo na lang yun ay galing na sa Saitan. At kung may nasabi ako na nagustuhan nyo, yun po ay galing sa taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya lang po ang magaling at hindi pwede magkamali. So muli po, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat sa lahat ng nanood from Jeddah, from Saudi Arabia, at yung mga from Makati, from Taguig, sorry hindi ko na mention yung iba. Ay, si Ate Rose nanonood pala, hello. Yes, marami palang nanonood sa atin ngayon. Si June, si Sir Ras, si Max. Okay, so lahat po ng nanood, kung saan man kayo na lugar, stay safe, no? Kung wala tayong lalabasan, stay at home, observe physical distancing, and always wear mask. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.